Andito na naman tayo mga kapatid pang magsaliksik sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang talakayan natin ngayon ay ang sa Lucas 21:13. Ayon dito, yun ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang di kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga mag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Ganun pala pag sumusunod ka sa ating Panginoon, damo ang kumukontra. Maraming kumukontra sa atin. Isa na ang ating mga kamag-anak, ating mga kapatid na hindi natin kaanib sa pananampalataya, ating mga kaparyentihan, ating magulang na hindi pa nakakilala sa Ginoo. Sila mismo ang unang kumukontra sa atin. Kaya mga kapatid, ayon dito rin sa mga ngaral 12:13, ang sabi dito sa mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito'y isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang kabuuhang katungkulan ng tao. Kaya pala tayo nilalang ng Diyos o nilikha ng Diyos para ang ating gagawin o ang ating responsibilidad sa Diyos ang pagsunod sa kaburuton ng Diyos. Oo nga, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan pumili, pero mas mabuting piliin natin ang pagsunod sa Diyos. Kasi kapag sumunod tayo sa Diyos, kung ano man ang mga pinangako sa atin ng Panginoon, ay tiyak na makakamta natin. Yun ang sabi niya sa kanyang mga salita. Ganon din sa noon nung ako'y hindi pa nakakilala sa Ginoo, hindi ko rin masisisi ang ibang tao na hindi pa mananampalataya, kasi noon ganyan din ako. Isa rin ako na kumukontra sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit nung makakilala ako sa Ginoo, nagbago ang aking pananaw.
Noon nung binata pa ako, wala pa akong asawa, nasa Maynila ako, lahat ng bisyo mayroon ako. Sugal, inom, babae, nga tanan, drugs. Isang araw nahuli ako, nakulong ako. Pagdating ko ng kulungan, ang sabi sa akin ng isang pastor na nangangaral dito doon sa loob ng kulungan, mahal ka ng Diyos kaya dinala ka niya dito. Dahil ayaw niyang mapahamak ka sa labas. Maraming panganib sa labas. Na pag-isip-isipan ko, tama naman siya. Kasi kung nandun ako sa labas, baka na salvage na ako dahil nag-addict ako o ano pa man ang nangyari sa akin. Nung makakilala ako sa Diyos, doon ko na isip na kaya niya ako dinala doon sa loob ng kulungan para makarinig ako ng kanyang salita. Makapokus ako sa kanyang salita at magbago ang aking buhay. Doon sa kulungan, doon ako una nakakilala sa Diyos. Paglabas ko, siyempre kay binata pa man ako, nadala na naman ng paggawa ng masama. Pero nung hiniling ko sa Diyos na ang sabi ko, nung ginawa mo ang tao, Panginoon, ginawa mo ang isang babae at isang lalaki. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may kapares. Sabi ko, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ang aking kapares. Yun, hindi nagtagal, nagkakilala kami ng aking naging asawa. Kaya napunta ako dito sa Samar. Pagdating ko dito sa Samar, dito otro ako nakakilala sa Ginoo. Naging aktibo ako sa aming simbahan. Tapos itong ginagawa kong pagbibideo, gusto ko na ang aking mga kaparyentihan, mga hinablos dira sa Negros, mga kaparintihan ko sa iba't ibang lugar na makarinig ng salita ng Diyos. Gusto ko ipaabot sa kanila na mas maganda ngalagad sa Ginoo kaysa walang direksyon ng iyong buhay. Gusto ko na magbago rin sila tulad ko, pero hindi ko naman sinasabi na pinipilit ko sila. Ang gusto ko lang mangyari na kung maaari, kaysa naman maimpyerno kapag dating ng paghuhukom, mas maganda na sumunod tayo sa Panginoon. Walang ibang pangarap, walang ibang ininanais ang Panginoon kundi maligtas tayo. Ang sabi niya nga, gusto niya na maligtas ang tao, ang lahat ng tao. Pero hindi mangyayari yun kasi ang tao mismo binigyan niya ng mapagpilian, pagpipili. Ang iba dahil sa kanilang mga bisyo na hindi nila kayang iwanan, kaya hindi nila kayang sumunod sa Diyos. Kaya kung kayo man ay tinawag ng Diyos o nakaramdam kayo ng natatats ang inyong puso pag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, mas maganda mga kaparintihan, mga apo ko dira, mga hinablos ko, akon mama, akon mga kauturan, tani, habang hindi pa huli ang lahat, kasi pagdating ng tayo'y namatay, wala na tayong pagkakataon para magbasol. Kaya habang buhay pa kita, may pagkakataon tayo magbalik loob sa aton Ginoo.
Hindi hindi pareho sa Katoliko nga pag patay ka na, papangadjian ka, parusaryuhan ka para kuno maluwas sa imo kalag. Mali yan mga kauturan. Kay ang patay wala na pagkakataon na makakabati pa o makapagbasol. Kaya habang buhay pa tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at ang natitira nating buhay sa mundong ito, ilaan natin para sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya ng buong puso at buong pag-iisip. Kung nagustuhan nyo mga kaperintihan, mga kabugtuan, mga kapatid, ang bidyong ito na pinapaabot ko sa inyo, ginawa ko itong bidyong ito dahil hindi ako madalas na nakakauwi dyan sa atin sa Negros. Kaya gusto ko kahit nandito ako sa Samar, makikita ninyo, mababatian ninyo ang mga aral na dapat gawin ng isang tao habang nabubuhay pa. Huwag tayong gumaya sa kanila na ang katuwiran nila, diyan na ako pinanganak, diyan na rin ako mamamatay. Paano yun? Kahit malalaman mo na mali ang tinitindigan mong relihiyon, diyan ka pa rin magpipirmi. Ang sabi ni Pablo, si Pablo mismo, nagbago siya ng relihiyon. Dahil si Pablo, isa siyang masugid na tagapagpatupad ng relihiyong Hudyo. Siya ang umuusig ng mga Kristiyano, siya ang pumapatay. Ngunit nung makakilala siya sa Diyos, nasumpungan niya si Kristo, nagbago ang kanyang pananaw, naging apostol siya. Siya ang kauna-unahang nangaral sa atin na mga hintil para maabot tayo